Hello po, greetings mga kababayan. Hari naman sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Well, by the way, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4 Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag po niyong maituring sa legal opinion, bagkos consider discussion for information and academic purposes only. May kung meron kayo compelling issues, may pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Okay? Sabi natin lagi nga, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. O bago tayo magpatuloy, no? Alam ba ninyo na ayon sa datos po ng ating YouTube, ay more than 60% po ng viewers po natin, yung mga regular viewers na maaring isa po kayo roon, ay hindi pa nakapag-subscribe, no? At kung hindi pa kayo napag-subscribe, and if you find our videos interesting or informative, no? Hindi naman po siguro kalabisan kung ako po ay hingi po sa inyo ng pabor, paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganun, pag mga updates po tayo, ay you will be duly notified. Okay? At wala po kayong mamimiss ng mga episode po natin. No? At matulungan po ninyo ang inyong lingkod na maipalawig pa natin ng ating advokasya, na may parating po natin ang legal na impormasyon at kaalaman sa ating mga kaibigan. It could be your friends, kamag-anak po ninyo, your kapitbahay, no? O kakilala ninyo, because sila rin, no, ay may mga concerns po din yan sa mga samot-saring mga batas, no, na may kinalaman sa buhay, sa pang-araw-araw po nating buhay. Kaya sila din po ay maaaring makinabang din, okay? At matulungan po ninyo ang inyong lingkod na ma-reach po natin ang ating minimiti, na makuha po natin yung 1 million subscribers, no? But hopefully, within this year, kung hindi man in a year, as soon as possible. But we can only do this kung meron po akong suporta tulad po ninyo. Okay? Maraming salamat. Okay. So, let's now proceed dito sa ating pong topic for this episode. Ang topic po natin ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Rodolfo, no? Si Rodolfo po, okay? Wag na natin pong i-mention ang kanyang full name for privacy consideration. Simple lang po yung kanyang yung kanyang katanungan, no? Which is perhaps siguro more or less, no, sa iba nating mayroong ganitong karasan, ay ganun din siguro ang kanyang itatanong. Sabi niya, gaano po katagal makuha ang certificate ng tax declaration, no? Sa QC, mukhang Quezon City, no? Well, actually, lalo na ito Metro Manila, alam po ninyo, tulad ng ating sinasabi, okay? Lahat po ng ahensya po ng pamahalaan ngayon, na kung saan sila ay nakapag-deal po sa public, no, ay meron po silang obligasyon na mag-post po ng citizens charters of rights sa kanilang mga opisina. Mandato po to sa ilalim po ng anti-red tape law, no, ARTA, no, kung tawagin natin, anti-red tape law, no, ARTA, as amended by another law, yung ease of doing business, no, dito in transacting business with the government offices, no, na kung saan may mandato po ng batas na magpaskil po, no, ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng tinatawag nating citizens charters of right, na kung saan nandito po yung mga steps, no, ng bawat proseso ng dokumento, kung ilang oras ito, ilang minuto, ilang araw ang proseso nito, ano yung mga kailangang i-submit, sino yung in charge po dito, no? Nandun po yan, no? So that you'll be properly guided. But as a rule, no, as a whole, no, hindi lang sa Quezon City, ang kasagutan po niyan kung gaano katagal, no, makuha ang isang tax declaration certificate. At hindi lang yung tax declaration certificate. Halimbawa, titulo, okay? Or anumang dokumento na kukunin natin sa ahensya ng gobyerno, ay nandyan po yan sa kanilang
citizen charters of right. Ngayon, meron po mga kaakibat na mga dynamics po dyan. Kasi halimbawa, kung hindi naman kompleto ang inyong mga dokumento, may problema ang dokumento ninyo, okay? Abay, o may legal issues, abay, hindi po talaga kayo mag-expect na mabigyan ng katugunan, no, sa inyong application o sa inyong hiling, no, kasi may problema po. Now, kung wala namang depekto, walang issue sa mga dokumento na kinakailangan at nasubmit ninyo ito, abay hindi po at kung hindi naman komplikado ang inyong transaksyon sa ahensya ng pamahalaan, ay hindi po nagtatagal, no, ang ganitong transaksyon. Katulad itong sagot sa atin ni Rodolfo sa Quezon City, ay pagtitingnan mo yung ang kanilang sa website na nila, makikita mo ron okay? Na kung saan ay depende po sa nature ng inyong transaksyon, okay? Halimbawa, bilihan ng lupa o tinatawag voluntary transfer. Abi, kung pag voluntary transfer, it could be deed of sale, no? May kinalaman din ito sa extrajudicial settlement or donation. Halimbawa, kung kumpleto naman kayo sa requirements, okay? At kayo may ICAR, okay? Yung Electronic Certificate Authorizing Registration galing sa BIR, abay, sabi sa kanilang website, it range from 7 to 21 days, no? Depende po yan sa volume ng trabaho nila. But normally po kasi sa mga highly urbanized cities tulad ng Metro Manila, ang volume po ng transaction po dyan ay malaki po compared doon sa mga liblib na mga lugar o munisipyo ng ating bayan, no, sa ating ng Pilipinas, kasi kunti lang ang transaction doon. Pero sa mga highly urbanized cities ay maaring medyo may katagalan, no, compared doon sa probinsya kasi doon sa nature o kaya sa volume ng transaction. But kung pagbabasehan natin yung sa katanong mo kasi sa Quezon City, base sa kanilang website, okay? Abay nasabi po dito ay 7 to 21 days, depending on the number of parcels of property units. Okay? Kasi halimbawa, okay, nakapag-deal kayo sa assessor's office, hindi lang na may isang property. Halimbawa, nagkaroon ng subdivision ang lupa, partition. Halimbawa, marami. 5 o 4 o 10, no, mga co-owners, no, nagpa-partition na sila. Abay, siyempre, it will take a while. Kaya po nakalagay dito ay 7 days to 21 days depending on the number of parcels of properties, no? At saka yung complexity ng transaction, no? Kung complicated, siyempre, ito po ay maandadaan po sa pagsusuri nila. It could be referred to sa legal department nila, no? So titingnan po nila, no? So in short, marami pong dynamics, maraming factors po, no? Ang nakaakibat dito, okay? So o minsan din pagpunta mo doon sa nila, sasabihin sa iyo ay down po ang aming system, yung internet nila o bumagsak, okay? O kaya brown out, okay? So nakapagdagdag po ng nagdagdag po ng oras ito. Halimbawa, pag under examination yung inyong dokumento at sasabihin ng assessor's office, abay, kailangan namin ng affidavit of non-improvements, okay, no improvements, okay? O di pagsasubmit na naman kayo. Ito, pag-evaluate ng inyong assessor's office, sabi niya, abay, kailangan namin yung photograph, no, picture ng yung improvements na meron dito at kailangan namin ito ay magkaroon ng ocular inspections. Ayun. So this could depending on the nature of inyong transaction. So pag incomplete po ang inyong mga requirements, mga documents, okay, ay maaring hindi po ma-process, no, ang inyong mga dokumento at ito po ay ma-dispose po yan for non-compliance of the requirements, no? Within minsan
15 days, no? After the notification na wala kayong compliance sa kanilang mga dokumento. So, yan po ang ating tatandaan, ha? So, normally, pag normal po, pag kumpleto po sa dokumento, based on sa Quezon City, sabi dito, ay 7 to 21 days, no? Working days po, no? Sa kanilang, depende po sa number of parcels of land, of course, base na rin sa mga nabanggit po nating mga dynamics. Okay? So, lamang na kayo, no? Pag may alam sa batas. See you again in the next videos po natin. Maraming salamat at God bless.